Magandang araw sa inyong lahat. So, panibagong araw, panibagong paksa na makakatulong sa ating pag-aaral. Lalong-lalo na sa ating online class. Pero bago yan, ako muna si Binibining Danica Marie Macasa Bachiller. At ako naman si Ginoong Dioscoro Gomez Vivero. At bago kami magsimula sa aming talakayan ngayon, huwag niyo nang kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe to our social media accounts. May ideya ba kayo kung ano ang ating paksa ngayon? So, ang ating paksa ay bulletins board. So, saan nga ba natin nakikita ang bulletin boards at ano ang gamit nito? So, ang bulletin board is a surface typically attached to a wall designed for displaying notices, announcement, advertisement, and other information for public viewing. It serves as a communication tool in various environments, including schools, offices, and community centers. So, kadalasan nakikita natin ito sa mga paaralan, sa opisina, at sa mga community centers. So, ano nga ba ang purpose nito? Ang pangunahing purpose nito. So, ang purpose nito ay upang magpabatid ng mga paalala or mga announcement and advertisement and other information for public viewing. So, isa sa halimbawa nito, lalong-lalo na ngayon, ay yung mga digitalized na bulletin boards. At ito ay ang Wall Wisher. So, what is Wall Wisher? Wall Wisher is a fantastic online framework which allows students, teachers, and other members of the community to collaborate and share ideas and information. So the idea behind the site is that it is a virtual pin board where people can post sticky notes. So ang Wall Wisher ay isang online sticky notes, and maaari kang maglagay dito ng kahit na ano. With example is with text with 160 words maximum, maaari ring images, audio visuals, audio files, or even video clips. The sticky notes are dated as they are posted and can be moved around on the site, which can be used for creating a sequence of events or timeline. So, ang isa sa nakagandahan ng Wall Wisher ay kung kailan mo siya ipinin or inilagay ay mayroon siyang date. So, talagang nalalaman mo kung kailan mo siya isinulat. So, these are the examples of Wall Wisher. So, ito siya. So, ang kailangan lang, hindi na siya kailangan mag-register. So, ito, mayroong mga larawan rin siya. And kailangan mo lang na ibigay yung link mismo ng Wall Wisher. So that makita mo yung mga sticky notes na mga pinagbigyan mo ng link. So, maaari siyang gamitin kapag online reporting or kaya gamitin rin ng mga teachers para sa paglalahad ng kanilang mga impormasyon or mga ideas. The next is the Corkboard Me. What is Corkboard Me? So, Corkboard Me is a simple service for creating and sharing a wall of sticky notes. To use Corkboard Me, just visit the site, then click anywhere on the virtual corkboard to start typing your notes. A URL will be assigned to your corkboard. Share that URL with anyone that you want to add notes to your wall. Corkboard Me is a free service. So, ang kagandahan rin sa Corkboard Me, katulad pa rin siya noong Wall Wisher, and then ito ay a free service. So, hindi mo na siya kailangan bayaran. So, katulad pa rin yung process niya, kailangan rin ibigay yung link ng Corkboard Me para rin doon magbahagi yung mga pinagbigyan mo ng link or mga halimbawa yung mga estudyante or maaari ring sa kaibigan mo. Nakadepende na yon kung paano mo gagamitin ito. So, here are the examples of the Corkboard Me. So, para pa rin siyang sticky notes na karaniwang ginagamit natin. Pero, ang kaibahan lamang ay online siya. So, yon. Next is the reporter will be Dioscoro. Ayan, magandang araw sa ating lahat. Ito ay karugtong ng aming pag-uulat.
ah, kasunod ng aming iulat ay ang Padlet. So, ano ba yung Padlet? So, yung Padlet ay isang dynamic organized tools available on web or as an apps where user create mind apps on the board. Student can use text, drawing, image, or video. So, ayan, pag sinabi nating organize, ito yung pag-aayos ng mga ideya or anumang uri ng text or drawing or image na ilalagay mo dito sa Padlet. So, ito yung ikaw rin ay makakagawa dito ng mga drawing. Ayun nga, paglalagay ng mga image sa student, no, paglalagay. So, meron mga halimbawa dito ang Padlet, no? So, ito yung halimbawa ng Padlet class, no? Pag nakikita nyo dito, meron siyang mga, ayun nga, mga drawing kung saan dito nakalagay yung mga impormasyon kung anong meron dito. So, kagaya nito, yung, ano ba to? Earth. Nakalagay dito yung earth, heavy, ayun sa mga, ayan, yung mga impormasyon patungkol sa mga earth. So, dito din man nakalagay, class, no, yung mga ideya, kung anumang mga ideya na gagawin mo. Yun nga, yung sabi ko, makakagawa ka ng isang mind map kung saan dito mailalagay yung mga impormasyon na gusto mong ilagay. So, halimbawa nito, no, yung sabi ko kanina, yung, ito yung larawan. So, sa larawan ito, ilalagay mo dito yung mga impormasyon na importante yung mga impormasyon dito. So, ilalagay mo dito. So, ayan yung Padlet class, no? Yung paglalagay ng mga impormasyon. So, dumako naman tayo sa isa pa. So, yung next natin class ay spouse. So, ano ba ito, class? So, yung Spousey or Spousey is a new entirely free online cardboard which is less user to organize sticky notes, link, image, video, and basically anytime else you could think on in an infinite Canva which is saved in real time. It's also a great way to organize separate byte of online information together in other easily access to location as the figure of what's what. So dito nakalagay, class, sticky notes. So makakapaglagay ka dito ng mga anong gusto mo, mga notes na ilalagay mo dito. So bilang isang user nito, meron kang free o ikaw yung gusto, kung anong gusto mong ilagay, mailalagay mo dito. Like mga link, mga image. So, kagaya din kanina, di ba? Makakalagay ka ng mga impormasyon. Pero yung kanina, organize lang yun siya. Parang nakakonekta lang yung impormasyon sa isang larawan at lalagyan mo siya ng mga impormasyon. Pero dito, makakalagay ka sa isa itong website na kung saan ilalagay mo yun dito yung mga gusto mong ilagay, like mga image, video, and it can also like infinite Canva, so which is itatransfer mo siya sa Canva kung saan malalagyan mo siya ng mga iba't ibang design o mga disenyo na gusto mong ilagay sa information na yan. So, you can easily accessible location. So, ayun nga, mas madali lang itong gamitin kasi isa lang itong website. At ayun, so meron tayong mga so wala tayong halimbawa nito, class, kasi pero yung mga halimbawa nito, class, parang magkapareha lang sa kanina kasi isang website na makakalagay ka ng mga iba't ibang impormasyon. So, yung next naman natin, class, ay ayan, real-time board. So, ano ba tong real-time board, class? So, ito yung real-time board is an online web board and visual teach collaboration. Kung sinabi natin collaboration, class, ito yung pagsasama, di ba? Pag sinabi natin collaboration, ito yung pagsasama. Like mga add picture, mock-up. So, sinabi natin mock-up, class, ito yung mga disenyo. At saka mga drawing. So, magkapareha lang sila, class, pero iba't iba yung paggamit nito. So, ayun nga, drawing, video, ayan, meron ding sticky notes, so makakalagay ka din dito. At saka, Office document and Google Drive files. So, makakalagay ka dito ng mga information like mga, halimbawa, meron ka mga ginawa sa mga school ACADS mo. So, like mga files mo,
pwede mo itong ilagay dito. So, ayan. Discuss with your colleagues and enjoy the smooth reels time visual collaboration without email. So, ayan. Yan yung ibig sabihin ng real-time board class. So, meron tayong mga halimbawa nito, class. So, ayan. Ayan, kung makikita nyo dito, class, ito yung nakalagay, mga sticky notes to, no? Na, ayun nga, pwede ka makalagay dito ng mga sticky notes. Ayan, meron din tayong mga video dito kung saan dito mo ilalagay yung mga impormasyon na gusto mong ilagay. So, yan yung real-time board class. So, magkapareha lang siya kasi bulletin board kasi parang uri lang ito ng bulletin board class na kung saan parang ginagamitan lang siya ng teknolohiya. Kasi pag sinabi natin bulletin board class, ito yung karaniwang nakikita natin sa mga paaralan. Ayun nga, nasabi na ni Binibining Danica kanina na yung bulletin board karaniwang nakikita sa paaralan kung saan nakalagay yung mga impormasyon. Like halimbawa, mga attendance, ano pa bang nakalagay, class? Yung mga quote ba or mga rules nyo sa eskwela, sa paaralan. So, dyan nakalagay yung mga impormasyon na yon. Pero dito, ang kaibahan lang dito, class, yung mga uri nito, class, kasi ginagamitan siya ng teknolohiya kung saan lahat tayo makaka-access nito kapag meron ka lang gadget na magagamit. So, ayun yung uri ng ating bulletin board class, no? Ano nga yun? Yung bulletin board natin, yung meron tayong balik tayo, class. So, wall washer. Ito yung una. And then, pangalawa, cardboard me. So, ito yung pangalawa. At saka, Paplet. Ito yung pangatlo, class. At saka, yung pang-apat natin ay ang Spousy. And then, yung panghuli natin ay real-time board. So, yan yung mga uri ng Paplet, class na ginagamit natin sa teknolohiya, pang-teknolohiya. Yan. So, yun lang, naway may natutunan kayo sa aming video at makatulong ito sa inyo sa hinaharap. So, muli ako si Binibining Danica Marie Macasa Baquidier. At ako naman si Joscoro Gomez Bibero na nag-iwan ng kasabihan, mag-aral na mabuti upang buhay ay bumuti. At huwag kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe to sa our social media channels. Ayan. Paalam, class! Paalam, guys! Maraming salamat sa panonood!